Hello Barda fans! Abay Mr. David Licauco, booking na at ito ang legit na balita patungkol sa tunay na dahilan kung bakit pabalik-balik itong si Mr. David Licauco sa Austria. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo of course for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw pag-usapan natin ito kasi ang dami po kasing mga nagko-comment at nag-PPM, nagsisend ng kanilang mga messages patungkol po dito sa isyong ito, lalo na po sa Reddit. Usap-usapan po ito kung bakit daw itong si Mr. David Licauco ay pabalik-balik sa Austria. Kasi 'di ba matatandaan po ninyo na sa Australia po siya nag-celebrate ng kanyang birthday. Sa kasagsagan po ng kabisi-bisihan ni Miss Barbie Forteza dito sa Pilipinas, habang siya po ay nagtitaping at libre po si Mr. David Licauco. Ngayon, itong si Mr. David Licauco ay ginagawan po ng issue. Kaya daw ito pabalik-balik dito po sa Australia dahil meron daw siyang girlfriend doon na nagngangalang Alexandria Mariosep. Ito na ang katotohanan. So, tinanong po natin at nag-research tayo patungkol dyan. Bakit nga ba siya madalas nagpupunta sa Australia? Una, meron pong tinatawag na family ties. May nakatira rito ang kanyang kapatid na babae, kaya bumibisita siya probably a year sa Austria dahil sa kanyang pamilya. Sometimes, pumupunta din siya dito para sa concert and leisure trips, tunay na tulad ni Swiftie, si David, kaya pumunta rin siya dito para mapanood ang Taylor Swift Eras Tour sa Sydney. Kasabay nito, ginagamit niya rin ang opportunity para magbakasyon or mag-family visit. Kung tatanungin niyo naman kung may negosyo pa siya dito, wala po siyang negosyo sa Australia. Aktibo po siya sa kanyang mga negosyo dito sa Pilipinas. Meron po siyang food and beverages na Kuya Korea, and then Sobra Cafe, and Turk Shawarma at 25 burgers. Meron din siyang e-commerce, may online grocery na As Nature Intended na nagbebenta ng vegan, keto, healthy options. Aba, kanya rin palang healthy options, Construction, nagpasok matapos niyang bumuo ng sarili niyang restaurant. May sariling fit-out construction company kasama ang business partner na architect. Kaya naman pala ganong kalaki ang kinikita ni Mr. David Licauco sa isang buwan, Sa pinakahuling ulat, March 2025, sinasabi niyang kumikita si David ng halos 50 million sa isang taon mula sa actor career at negosyo combine. So, yun yung kanyang pinagkakaabalahan. So, katulad po ng tanong ng marami, meron po siyang kapatid sa Australia na nagngangalan. Ito po yung kanyang kapatid. So, pinupunta ni David Licauco sa Australia ang kanyang kapatid na si Elan Alexandra Licauco. Ayon kay David, madalas siyang bumisbisita sa Australia dahil dito nakatira ang kanyang ate at ang pamilya doon. Dagdag pa rito, may isa pang kapatid na babae si David, si Jean Arian May, na nag-aaral at naglalaro sa college volleyball sa Ateneo. Minsan inabanggit niya rin na nailipat o nag-aral sa Australia para sa kanyang master's degree. Ngunit ang kadalasang iniendorso ni David sa bawat biyahe niya doon ang kanyang ate na si Elan, kasama ang asawa at anak nito. So si Elan Alexandra na tinutukoy ng ilang mga bashers na ito raw yung binabalik-balikan ni David. Yes, binabalik-balikan niya talaga yan dahil yan po yung kanyang kapatid, yan po yung kanyang ate na nakabase na po sa Australia. Kapatid na babae niya ng kanyang pamilya. So, yun po yung isa sa pinakamalapit na dahilan, Para lang po to give you a background about David kasi maraming daming mga speculation at chismis patungkol sa kanya, Na may girlfriend na daw, may girlfriend daw sa Australia kaya pabalik-balik. Ang mga magulang niya, ang ama niya si Jolan Alexander Licauco, negosyante. Ang nanay niya si Miss Eden C. Licauco, isang homemaker at galing sa Pilipinas
Filipino-Chinese na angkan. Pareho silang may lahing Chinese-Filipino. Sa isang interview, inamin ni David na tradisyonal ang kanyang magulang dahil sa kanilang Chinese na pinagmulan. May 3 po siyang kapatid ha, si Ellen Alexandra Licauco, isa yung kanya pong registered nurse na kapatid sa Australia, nakasal kay Mr. Mark Anthony Lim at ni Sarah sa pamangkin na tinaanak ni David. Si Jean Arian May Licauco naman po ay nag-estudyante siya doon at nagma-masteral degree po siya doon. Si James Daniel Licauco naman naglalaro rin ng volleyball sa Ateneo Blue Eagles, outside hitter jersey number 11. Madalas kilala bilang twin ni David dahil sa kanilang pagkakahawig. Si David ang second eldest kaya siya ang kuya ng 3. So si Mr. Jaime Licauco naman ay isang ito yung isang kilalang parapsychologist na manunulat, columnista, lecturer at hypnotherapist. May akda ng 17 na books na paranormal at Philippine mysticism. Ayan, namatay noong May 15, 2025. So yun yung history ng kanyang buhay. Kaya wag po nating pag-isipan na kaya siya nandun dahil may girl lalo siya doon. Nandun po yung kanyang kapatid, yung kanyang panganay na kapatid, yung kanyang ate na si Alexandra na sinasabing binabalik-balikan. Sana clear na po Ay nako, at dahil dyan narito naman ang ilan sa mga comments and reaction ninyo patungkol sa ating latest updates. Unahin natin ang komento mula kay Miss Ninita. Sabi niya, Barbie is never in a romantic relationship with anybody, more so with David Licauco. She's very much single, enjoying her life, which is true. Sabi ni Miss Senny, correct narrator. Ayan, salamat po sa inyo pong komento. And sabi ni Miss Maria Fortuna Susan Isip, yes, feel ko ang pagmamahal nila sa isa't isa, give them privacy. Sabi ni Ma'am Chininita, Barbie is never in a romantic relationship with anybody, more so with David Licauco. She's very much single, enjoying her life. Actually, totoo naman po yun. Inaamin naman po yun ni Miss Barbie Fortesa and David Licauco that they are really a close friend, not just a typical friend, but a close friend. Magkaiba po yun ha. And of course, sabi naman po ni Miss Tesber, sabi niya, tama Barda, simple kasi marami na kayong nagawa sa industries ng medias and movies and teleserye. Best wishes for you both. And sabi ni Miss Jasmine, good day Miss Tareds, like your explanation about Barda, hindi ka bias sa mga vlogs mo. Ayan, salamat Ma'am Chia. Thank you so much at na-appreciate nyo po yung aking mga inilalabas na updates kasi we are here para po hindi magsiraan, di ba? Kundi magbigay tayo ng good vibes sa mga manonood. Ang dami na pong ini-issue sa Barda. And nandito po tayo para po talagang siguraduhin na wala pong masisira between David and Barbie kasi they are just doing their job. And then pinapakita rin naman nila yung best nila para matuwa din yung kanilang mga supporters. Diba? Katulad po ninyo, katulad natin, mga supporters tayo ng Barda. And another, sabi ni Miss Maria Dolores Gonzalez, basta ako Barda lang talaga, mahal ko talaga sila. The best sila talaga inaabangan ko sa YouTube, wala nang iba. And then sabi ni Paha, basta ako Barda lang talaga, mahal ko talaga sila. The best sila talaga, sila lang talagang inaabangan ko sa YouTube, walang iba. Ayan, salamat Ma'am Shi. At salamat din po sa mainit na pag-support at pagtanggap po ninyo kay Miss Barbie Fortesa and David Licauco. Tandaan po natin ha, we don't have the right or we are not in the position para diktahan po sila kung ano yung dapat nilang gawin, kung ano dapat nilang maramdaman. Ang tangi lang pwede natin gawin, isuportahan po sila sa lahat ng magiging desisyon nila sa buhay. Hindi natin sila pwedeng diktahan na kailangan may relationship kayo para, di ba? Masaya nga tayo kasi hindi sila nagsisinungaling sa mga fans. Sabi ni Miss Ma'am Rin, tama ba yan? Ma'am Nins, salamat po sa pagiging matatag ng Barda supporter sa pagbibigay ng positive analysis at reaction sa kahit na anuman na mga issue sa Barda na kumakalat. Nakakapagpagaan po kayo ng loob ng mga tunay na Barda fans na pilit na binubuwag ng mga taong nagpapanggap na Barda fans, which is true. Salamat po Ma'am, sina-appreciate ko po. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.